Kami naman ni Sec Ronald, ang pangako namin kahit napaka-busy niya, na alam nyo naman, nasusubaybayan nyo naman yung mga interviews sa kanya. Saka ang dami mo na yata ng mga regular programs, ano? Yung mga dati, may mga dagdag lang na marami lang mga interviews. Kahapon kay Tariela tayo, yung kanyang unang podcast. Tapos kahapon din yung ating unang programa with Labri Granada na ipapalabas next week, Monday yata. Ang title ay DDS. Oo, kailangan din talagang sipagan natin ang ating Nalde. Kasi, 'di ba nag-message ako sa iyo, sabi ko, napapansin ko mukhang matindi na ang DDS din, ano, ang kampo ng Duterte. Napaka na sila lahat, parang nakaset na talaga sila sa 2028 eh. Makikita mo um, ka, ang social media, marami silang mga vloggers, aside sa mga vloggers, yung iba-ibang personalities nila nagpo-programa na talaga ng regular. Si Guanzon Sikati Binag, mayroon yung PDP Kapihan, sila Topacio yan. Lahat ng nila, forces nila talagang naka all out. Kasi ang nila, Nald, parang yung formula nila noong 2016. Ang sabi nila, wala silang masyadong sa mainstream media, pero nanalo si Digong noon noong 2016 social media. So parang nila, gagamitin uli nila ito, i-maximize nila ito, i-all out nila ito. Kaya makikita natin talagang tayo rin kailangan din talaga nating i-counter. Nald, anong tingin mo diyan? Well, tama dahil nasa gitna sila ngayon ng impeachment. Kaya kailangan nila mag-leveling up. They're fighting for their own survival. Diba? Ikalawa ay naghahanda na sila papuntang 2028. So gusto nila ay tumaas sila enough para hindi na kayang habulin. Parang yung nangyari kay ERAP noong 98. Dahil alam nila, yung nangyari kay Binay, yung nangyari kay Grace Po, yung nangyari kay Villar, kahit sila ay matataas, sila ay kayang habulin. No? Kaya nagkuhan sila ngayon, naghahabol sila na tumaas sila ng husto para hindi na kayang habulin. No? At ikatlo, maraming mga problema yung bansa, corruption, economic crisis, na gusto nila sila ang makinabang. Sila ang mag-harness nung insecurity at yung galit ng mga tao. Kaya kailangan nilang mag-pump prime sa media, lalong-lalo na sa social media. No? Kaya aasahan natin na bubuhusan sila ng suporta ng ating invader, yung China. Dahil alam din ng China na yung mga Duterte lang ang kanilang foothold dito sa Pilipinas. Na alam ng China na yung Pilipinas ang nag-iisa o pinakamalaking thorn sa side ng China. Kaya hahabulin nila, bubuhusan nila ng husto para lang manalo yung kanilang kandidato. Sabagay, sa tindi ng nila ngayon talaga makikita mo, hindi na lang ito local na funding Kasi halimbawa, kahit yung mga programa nila sa social media, Nalda, yung kanilang mga camera, mga gamit, talagang tayo nagtsatsaga tayo sa camera ng ating laptop, ng ating cellphone, o kaya mga simpleng webcam, sila makikita mo tsaka talaga sila hindi naman magagawa nila yan kung wala silang mga staff, kung walang mga gamit na at kailangan diyan pondo. Kaya nakakaano rin na yung sinabi mo nga, Nal, na hindi malayo, gumagalaw na ngayon pa lang ang pera ng China, ano yan. Saka nakikita naman natin yung 'di ba yung nahuling yung nahuling mga espiya ng China sa atin. Yes. Sa loob mismo ng ating militar. defense. Oo.
Kaya, kaya ano talaga ito. So, aside pa dyan, Nald, habang mayroon silang mga talakayan na parang pangtapat sa mainstream media, pero ang nakakalungkot, Nald, yung dati nilang strategy ng mga vloggers na bastos, nagmumura, grabe, naano mo ba yung Iloy Bugris? Grabe yun. Talagang, ang nakakalungkot lang, maraming mga kababayan natin ang natutuwa pa rin sa ganun. Anong comment mo ba nun, Nald? Well, yes and no. No, kaya sila nagdo-dual tactics ngayon eh. Yung kung mahalata mo, attorney, yung messaging ngayon ni Sarah ay very soft, no? Very hindi katulad ng dati niya na bardagulan na atake. Ngayon ay nagso-soften siya. Tapos itong kanyang mga kasama ay patuloy na nag-harden. Patuloy na nagsha-sharpen. So dual tactics sila. Yung market share na dati ng mga Duterte na talagang bardagulan, no, na talagang bugbugan, pagpapatuloy nila. Lalo na dito sa ginawa nilang Rage Coalition na ang namumuno ay si Baste. Makita mo naman lahat ng kanilang mga kasama from Topacio to Panelo, no, nandun lahat, no, nakita mo sila. Pero makikita mo medyo malumanay ang dating ngayon ni Vice President Sara. Bakit? Nakita kasi ni Sara na yung kanyang base hindi lumalaki. Nagpa-plateau o bumababa pa. Katulad halimbawa dito sa Okta survey, 69% ang pro-impeachment. Tapos next week, lalabas yung presidential preference, ay bumaba si Sara to 33%. Yung lowest niya so far. Habang si Lenny, tumaas from 9% to 21%. Mahigit doble. Hindi pa nag-a-announce yan. Ang announcement pa niya, hindi siya tatakbo. Kaya medyo nilinervyo sila, Sara. Tama ka, marami pa rin yung naniniwala. Pero kung titignan mo yung galaw ng kanyang numero, either nagpa-plateau o nababawasan. At yung kanyang potensyal na kalaban ay tumataas. Kaya nagdo-dual tactics sila ngayon, dual messaging. I-maintain yung kanilang dating mga base na sanay sa bardagulan, sanay sa barubal na mga atake, pero si Sara nagbabago. Minemelo yung kanyang message. Dahil kailangan niya makakuha dun sa ayaw, dun sa lumang mensahe nila. Kailangan niya makakuha dun sa ayaw na nung dating hardline DDS messaging.